So, tayo po ay nasa Acts 16 na, di po ba? Okay? We are in Acts 16, but gamitin natin to para lang mag-recall, mga kapatid. So, second missionary journey na tayo. Ang range nun ay Acts 15 hanggang Acts 18. So, tayo nasa Acts 16 na. And from time to time, babalikan natin yung mapa na yan in order to see kung nasa saan na sila sa mapa. Okay. So, in Acts 16, na-discuss na po natin ito that Paul and Barnabas were at Lystra in Acts 14, which before they left, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. So, nandun sila sa Lystra nung Acts 14, tapos binalikan na nila. Nung pagbalik nila, nag-ordain na sila ng elders in every church and had prayed with fasting. They commended them to the Lord on whom they had believed. And I also discussed na si Timothy was among those disciples. Either kasama na siya dun sa mga unang na-reach out ni Apostle Paul sa ni Barnabas, pero pwede ring yung mga na-reach out nila, yun na yung nag-reach out dito kila Timothy sa nanay niya, sa lola niya. Okay, nakakasunod po tayo? So, I emphasize this last time sa pag-aaral natin, wag nating i-neglect yung ministry ng mga bata. Okay? Ministry para sa mga bata. And I encourage also and exhort by the grace of God na sa ating mga teacher ng mga bata, huwag nyo pong ismulin yung inyong ministry. Actually, kailangan nyo pang mas husayan. Okay? As much as possible, alamin nyo yung story, alamin nyo yung pagbalik-balik ta rin man, kaya nyo, alam nyo yung tungkol talaga doon sa tinuturo nyo. At bigay nyo po yung best nyo. Pinag-usapan nga namin to ni Sister Jessa, sabi ko sa kanya, yung pagtuturo, generally pagdating sa pagtuturo, yes, merong part yung learner, kung bakit siya matututo o hindi. Kasi kung talagang nag-aaral siya, di po ba? Pero malaking part din yung nagtuturo. Kung magaling yung nagtuturo, kahit di ka interesado, papakinggan mo pa rin. Bakit? Interesado ka sa tinuturo niya eh. Pero pag yung nagtuturo, walang kalatoy-latoy. Okay, mga bata, ano tinuro natin? So, kung pag wala yung interest nila sa ating sinasabi, di natin sila matuturuan ng effectively. So, I encourage you, teachers, sa mga nagtuturo po ng bata, that is a very important ministry. Okay? Maring, kasi isipin natin, gusto natin mawin yung mga adult, mawin yung mga young people na. Okay? At minsan, parang ayaw natin bigyan ng attention yung mga bata kasi bata pa nga lang sila. But if we will look into it, kung mawiwin sila at a very young age, okay? At bata pa lang sila, magpapagamit sila sa Panginoon, makikilala nila si Kristo. Pagdating nila yung people, kagamit-gamit na sila. Pagdating nila ng adult nila, mas lalo silang kagamit-gamit. Why? Nasimula na mas maaga. Yun yung ministry na meron tayo. Okay? So, ano natin? And as a sa mga youth lang bilang advice, if you have something, a skill, sabihin na natin skill, hindi naman sana skill, pero a skill na magagamit nyo hanggang tumanda na tayo lahat. Okay? A skill that is very important and vital in all walks of life. Na pwede nyo magamit kahit saan kayo pumunta, kahit anong sitwasyon. Okay? Hindi lang sa ministry magagamit, kahit sa totoong buhay na kahit sa trabaho, kahit saan. You know what that skill is? Reading. If you know how to read, you know how to learn. Kung alam mo magbasa, alam mo na matutunan kahit na ano pa yung subject. Kaya hirap na hirap din lahat kayo sa subject nyo. Kahit anong subject, hirap na hirap kayo dahil mahina kayo sa pagbabasa. Kung magiging marunong kayo magbasa, lahat ng subject, mamaniin nyo lang. Bakit? May comprehension kayo. If you could read and comprehend any subject, requires reading. Ang science, kailangan mo magbasa. Ang math, binabasa din yun. Yes, may computation, pero if you could read, you could somewhat understand kahit di ka magaling. Okay, araling panlipunan, mas lalong kailangan magbasa nun. English, mas lalong literature yun eh. Mas lalong kailangan mo magbasa. Kapag kayong mga tamad magbasa kayo.
Kasi iyan ang pamamaraan para kayo'y gumaling at matuto. Gusto nyong maging mataas mga grades nyo? Practically ha. Practically, gusto nyong mataas ang grades? Magbasa kayo na marami. Yun lang. Preacher, totoo ba yun? I-try mo muna. Tiga mo, maka isang page ka lang, pagod ka na. Hindi ko maintindihan, ano ba to? Siyempre, pag sa umpisa, vocabulary building ka muna. Hindi mo pa alam lahat ng mga terms. Lahat ng mga nababasa mo, ano ba ibig sabihin nito? Isa-search mo pa yon. Hanggang darating ang panahon, naiintindihan mo na lahat ng binabasa mo. Pero that's a practical ha. If you are a teacher, lalo na nagtuturo ng bata, you cannot not be a reader. Hindi ka pwedeng hindi nagbabasa. Kasi yung tinuturuan mo, mga bata, kailangan alam mo i-communicate sa kanila yung salita ng Diyos. So it is your, hindi tayo under the law, but please help yourself, discipline yourself. Sa biyaya ng Panginoon, magbasa kayo ng book. Okay? Baka iniisip nyo, di preacher, di kasi kami matalino eh. Ang pagbabasa hindi naman para sa matatalino eh. Okay? Even if you are not smart, even if you do not have high IQ, if you are a wide reader, you could go well on life. Marami tayo. Kahit saan ka ilalagay, nakakaintindi ka eh. Okay? Yun yung pinaka-importanting skill na kailangang makuha natin. Kahit hindi ka na magaling sa kahit anong subject, pagbabasa lang. Pagbabasa lang. Bakit? Pag tinanong ka ng teacher mo, pag nagbabasa ka, wide reader ka, tinanong ka ng teacher mo, kahit anong subject, kaya mong sagutin. Impromptu speech, kayang-kaya mo yun. Bakit? Ang dami mong alam salita eh. Lumulutang lang yan sa head mo. Tinanong ka, what is calculus? Diba? Kaya mo, kahit wala kang alam doon, calculus come from the word calculation, and then, diba? Kaya mo magsalita ng ganyan. At yung teacher mo, kung di niya alam yon, kala niya, tama, sagot mo. Perfect ka na agad sa recitation. Hindi ba? Yan, pero, para pong it's a lost art. Kasi hindi nga naman fancy yung pagbabasa. Ang pagbabasa matagal, nakaka-boring, siguro sa umpisa. Pero pag natuto ka magbasa at yung mga tamang libro napasa kamay mo, ay masarap po magbasa. Okay? So yun lang, practical lang ha, mga kapatid. Kasi in this context, si Timothy, either nawin siya nila Paul, or yung mga nawin na ni Paul, yun ay nakaabot sa pamilya nila. But, practically speaking, sa ating panahon ngayon, maraming mga bata na Timothy. Hindi pa natin naaabot. So, sino tayo? Paano natin sila abutin? Then, we must be zealous. Kailangan natin maging masipag para aabutin sila. Ituturo sa kanila ang katotohanan, mga kwento ng Biblia, para makilala nila ang tunay na Diyos. At paano mangyayari yun kung kulang yung ating nalalaman pagdating sa salita ng Diyos? So, teachers, hindi lang para sa teachers, exhortation na yun para sa lahat. Read. Okay? Ang panonood ng reels, hindi pagbabasa yun. hindi yung pagbabasa ha. Ang pagbabasa talagang libro. Sabi mo, PDF. O sige. Kung makatagal ka, ang sakit kaya sa mata niyan. Okay? Computer yan eh. Pero yung physical books, okay? Wala na eh. Naghintay lang ako sa inyo. Sana may magsabi, preacher, pwede bang pahiram ng libro para makapagbasa? Wala naman. Walang may gusto magbasa. Gusto lahat, di ba? Computer. But, ang point natin, kailangan yon. Okay? So, dito, Timothy's mother was Jewish. So, Hudyo yung kanyang nanay. But his father was a Greek. This is the reason why Timothy was uncircumcised. Pero as I have discussed last time, dahil merong mga Jews, kung nasa saan sila, in those quarters, pinuli niya si Timothy. Okay? In-apply niya yung principle ng 1 Corinthians 9:20. Bakit? May dugong Hudyo si Timothy. Pero si Titus, walang dugong Hudyo. So kahit gusto siya ni Paul tuliin, hindi siya nagpatuli. Why? Hindi yun pwede dahil nga, kagaya doon sa Acts 15, na pinag-aralan din natin, under grace na yan eh. Gentile siya eh. Okay, si Titus, Gentile. Hindi siya kagaya ni Timothy na may dugo pang Hudyo. Na as a testimony to the Jews, na kung saan sila nagtitipon, ay kailangan niyang matuli para maging good testimony siya. Nakakasunod po tayo? So, hindi yun
contradictory, mga kapatid. Kasi sa Galatians 2:3, ito po, Galatians chapter 2 verse 3, babasahin ko lang ulit as a reminder. Galatians chapter 2 verse 3, ang sabi ng Bible that, but neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Why? Galatians 5, mga kapatid. Ito kasi yung principle pagdating sa hentil. Galatians 5, 1-4. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I, Paul, say unto you that if ye be circumcised, kausap ni Pablo, mga taga-Galacia, mga hentil. Ang sabi niya, kung kayo'y matutuli, Christ shall profit you nothing. Walang may papakinabang si Kristo sa inyo. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Siya ay may pagkakautang na sundin ang buong batas. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Remember this, kahit nikukuha natin yung pattern kung paano nagmi-mission si Apostle Paul, don't forget that the book of Acts is still a transition period. Ibig sabihin, may mga practices doon na doon lang pwede. Dahil nga nagta-transition pa. Pero after na mag-transition, wala na. Okay? Hindi kasama sa statement of faith natin, hindi kasama sa confession natin, hindi kasama sa atin pong faith o sa pananampalataya natin ang pagtutuli. Okay? Tuli ka o hindi, pwede kang maging miyembro ng church na ito. Amen. Parang ngayon yung mag-amen. Okay. But when it comes to the scripture, especially itong pagdating sa circumcision na sinasabi ni Apostle Paul, malaking issue yan sa mga Jew. Dahil hanggang ngayon po naman, I believe, ina-apply nila yan. Nagpa-practice sila ng circumcision hanggang ngayon. Yung 8-day-old na circumcision, ha? Hindi yung grade 6. Okay? So, move na tayo. Okay, verse number 4 na tayo. Acts chapter 16, verse number 4. Acts chapter 16, verse number 4. Alright. So, and as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. Remember kung ano yung mga decrees na yon? Naalala niyo po ba kung ano yung sinabi ng mga apostles and elders sa Jerusalem na kailangan i-keep ng mga Gentiles? Okay, as a reminder, Acts 15, verse number 29. Okay? Ito po yung i-keep daw nila bilang ding magandang testimony sa mga Hudyo, that ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourself, you shall do well, fare ye well. So yan yung reminder ni nung church at Jerusalem sa mga Gentiles. Okay? So, other than that, wala na. So, hindi na nila dapat i-keep yung law dahil nga hindi naman sila under the law in the first place. Okay? They are not under the law, but under grace. Now, in Acts 16, proceed na tayo, verse 5. May kita natin dito, and so were the churches established in the faith and increased in number daily. So, naturo ko na po yung daily principle, mga kapatid. Nawa, naalala nyo pa, what is the daily principle? How that the early church, their method and their way ng pamumuhay at paglakad sa pang-araw-araw, ang kanilang pagiging Kristiyano, pang-araw-araw. It is not a weekly affair. Okay? It is not a Sunday Christianity. Sadly, ganun kasi yung nakasanayan natin. Why? Dahil din, I believe, meron ding influence kasi yung Catholic Church doon. That it becomes a habit na every week o kada linggo pupunta ka na simbahan. But sa Bible, ang pagiging Kristiyano, ang paglakad sa Panginoon, hindi siya weekly. It's a daily thing. Okay? Araw-araw siya. Kaya, tingnan nyo kung paano sila nag-grow. Paano sila dumadami. Ang pagdami nila, not weekly. Their increase was daily. Okay? Their increase was daily. At ang advantage pa kasi nila, noong time na yun, talagang sama-sama yung mga yan.
Okay? Sa isang lugar. Okay, verse number 6. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. So they, at least, sino yung tinutukoy doon na they? Si Paul, si Silas, saka si Timothy. Remember, nagpalit na ng kasama si Paul. Bakit di sila nagkasundo ni Barnabas? Tama? Doon sa kanilang pag-uusap, sabi ni Barnabas, gusto ko kasama si Mark. Sabi ni Paul, wag natin siya isama. Di sila nagkasundo. So si Paul, sinama niya lang si Silas. So yung dalawa, nagkahiwalay sila. Okay? So at this point, ang sinusundan natin ay yung kwento ni Paul at simula dito, I believe, hindi mo na maririnig si Barnabas. Okay? But at this point, si Paul, si Silas, at si Timothy, pumunta sila ng Phrygia and the region of Galatia, but listen, were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. May time kung kailan sila pupunta doon. Nung time na yon, hindi pa sila pinapapunta ng Diyos. Okay? So, a practical lesson there, mga kapatid, we must be sensitive also to the leading of the Holy Ghost. Okay? Kasi ang Holy Ghost, Diyos yun eh. At kung may sinabi siya na bagay, dapat yun ang dapat din nating sundin. Okay? So, sa verse number 7, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. Baka nahihilo na tayo sa mga salita na yan. Balikan natin to. So, nasa na tayo doon? Mysia, okay? Bithynia. Ito yung Bithynia eh. Okay. So, Mysia. So, banda dito na sila, mga kapatid. Banda dyan na. Regions of Galatia. So, dito pala sila Paul. Pupunta, no? Mamaya, pupunta na sila dyan. Tatawid na sila doon. But during this time, sinasabi niya, verse number 7, nasa na siya? Sabi niya, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia. But the Spirit suffered them not. So, gusto na nila pumunta dito. Aakyat sana sila dito, pero pinigilan sila. Okay? Ano sabi dito? The Spirit suffered them not. So, hindi sila inalaw ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, na umakyat. So, instead na dito, papa-left sila. Left side sila. Okay? So, balik tayo doon sa ating slide. Where are you? Right here. Yan. Okay. So, they come to Mysia and say to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. No. Okay. Verse number 8 to 10. Verse number 8 to 10. Ito na. And they passing by Mysia came down to Troas. So yun na yung pakaliwa kanina na tinuturo ko po sa inyo. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him saying, come over into Macedonia and help us. So meron pong nagpakita sa kanya, pangitain sa kanya sa gabi. Tandaan nyo po, Book of Acts tayo ha. Book of Acts. Okay? Preacher, paano yung mga panaginip? Applicable pa ba yun sa ating panahon ngayon, yung mga dreams? Okay? Meron pong scriptural explanation sa mga bagay na yun. Minsan, kung ano na panaginipan mo kasi, yun yung lagi mong iniisip. Okay? At minsan din, sa sobrang pagod. Okay? May mga verses dyan. But this time, dahil sa Book of Acts pa tayo, talagang may mga vision pa ang Panginoon. So, in this vision, merong lalaki sa Macedonia na nanalangin, sabi, pumunta kayo dito sa Macedonia. Tulungan nyo kami. Verse number 10, and after that he had seen the vision, nakita ni Paul yung vision na yon, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Balik tayo doon sa atin pong, okay, nasaan na tayo mga kapatid? Alright, lapit natin ha. Yan ang Troas. Nandyan nagpakita yung vision, yung pangitain. Ngayon, yung Macedonia mga kapatid, para siyang probinsya, ayan siya. Okay? So sa Macedonia, nandun yung Philippi, Amphipolis, Thessalonica, Berea, yung mga yan. Part siya nung, so pag sinabing Macedonia, mas malaking region compared to this na mga to, madalas city ang mga yan. Okay? Syudad. Parang sa atin, di ba? Subic. Okay? Pero part siya ng Zambales. So yung Macedonia, greater part yon. Mas malaki yung ano niya, cover niya. Tapos itong mga to, mga syudad talaga yan na mga isa-isa. Okay? So, yan po tayo. Nandito sila sa Troas, papunta na sila doon. Tatawid sila papuntang Macedonia. Okay. So,
Ako, nawala tayo 11 to 12. Alright, yan. So, 8 to 10, no? Ano pa tayo? Okay, now, a little detail here. Pagdating dito. May nilagay ako dyan, sabi ko dyan, Luke joins the group here at Troas. Ano ibig sabihin mo doon, preacher? Look at verse number 10. Okay? And after he had seen the vision, immediately, nakita niyo yung kasunod? We. Okay? Ano yung sabihin ng we? Kami. Tama? Kami. Okay? Kami ay. Yang we na yan, wala yan sa mga previous verses. Bakit? Si Luke, sinusulat niya lang yung history. What happened to Paul. Pagdating dito sa verse number 10, sumama na siya. Okay? Kaya, every word of God is pure. Okay? On this time point, dyan, yung may we na yan, may kita mo dyan yung mga as na. As. Bakit? Involved na mismo yung writer. Kasama na siya sa group. Okay? Tiny details lang yan mga kapatid, pero napakahalaga. Ibig sabihin from Acts 16, verse number 10, kasama na nila si Luke the physician. Okay? Kasama na nila si Dr. Luke. Noong time na yan. Okay? Ang pagkakilala sa kanya, Luke the physician eh. Ba't kaya? Siguro mga kapatid, kasi sa Book of Acts, dahil nga transition, magfe-fade na rin naman yung mga miracle eh. So, ano na kailangan mo? Manggagamot na talaga. So, wala. Malapit na. But, ang ministry niya naman, he is a biblical writer. So, pinasulat, tandaan niyo po, si Dr. Luke, pinasulat sa kanya ng Panginoon yung Luke sa kay Acts. Siya yung sumulat niyan. Okay, but on this verse number 10, dyan yung makikita yung shift na meron ng we. Why? Kasama na siya. Okay? Kasama na po siya sa trip. Alright? So dyan siya na-involved. So verse 11 and 12, therefore, loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia and a colony. And we were in that city abiding certain days. Okay, so nasa na tayo mga kapatid? Diba galing siya ng Troas? Straight course to Samothracia. So duman din sila dyan sa island na yan. Then, to Neapolis. Then, ano sabi niya? Sa verse number 12, and from thence to Philippi. Kaya meron ka rin sa Bible mo na book ng Philippians. Bakit? Sinulatan ni Paul yun yung mga tao na yun. Pagkatapos niya nanggaling doon. Nasa kulungan na siya, sumusulat siya ng mga simbahan na pinanggalingan niya. Pero hindi lahat ng sulat ni Paul inspired canon ng Scripture. Bakit? Kasi may time na sumulat siya sa Corinthians, parang sinabi niya, based doon sa sinulat niya, meron talagang unang Corinthians pa na letter. Then yung 1 Corinthians na meron tayo, second na yon. At yung 2 Corinthians, third na yon. So bali 3 sulat. Pero ang kiniplang as scripture ng Diyos, 1 and 2 Corinthians yung meron tayo ngayon. Ano ibig sabihin? Yun lang talaga yung salita ng Diyos. Yung iba, salita lang ni Paul yun. Parang walang pinagkaiba sa salita ng pastor kapag mayroong writing. Di naman scripture yun Okay, di ba? Pwedeng booklet namin yun. Gawa namin yun. Pero hindi namin yun i-claim na salita ng Diyos yun. Commentary siya. Okay? Pero yung kay Paul, yung mga letter niya, scripture kasi talaga yun. Pero hindi lahat. Kagaya ngayon, may mga nahuhukay pa daw. At meron mga epistle of Barnabas. May mga ganun. May mga ganyan. So, hindi po yun. Yung mga Book of Enoch, hindi yan part ng Bible. Okay? Maring may insight lang, historical book siya, may insight ka lang, pero hindi mo siya makiklaim na Word of God. Ang Word of God lang yung 66 books. Wala nang idadagdag yan. Preacher, bakit yung KJV, meron siyang apokrypha nung una niyang printing? Meron. Yung King James, may apokrypha po yun nung unang pinrint. On 1611, merong apokrypha Okay. Ganito lang po sagutin yun, simple mga kapatid ha. Ang Bible po natin, meron ako ditong mapa sa likod Hindi naman to Bible Aid. Diba? Aid siya Tulong siya, help.
May mga concordance din to sa likod. Tama? May concordance ito. Ayan o, concordance. Hindi rin naman Bible yan. Help yan. Aid yan. Ganon din yung apokripa nung time na yun, mga kapatid. Kasi historical yung mga books na yun, yung mga Maccabi, yan yung nag-i-explain ng 400 years of silence eh. Pero hindi sila scripture. Tandaan niyo po yan. It's just a history. Parang nilagay lang sa doon kasi meron din talagang mga naka-infiltrate doon sa mga translator nung time na yon. But they are never scripture. Kaya nga on the later publication, wala na sila eh. Wala na yon. Okay, nandyan po tayo. So, baka lang marinig yung argumento na yun. At least alam nyo. Ay, ganun din naman ngayon. May mapa. Bakit inspired ba yung mapa? Hindi naman. Ang inspired lang yung Bible eh. Yung 66 books. Nandyan po tayo? Okay, so sana naintindihan natin yun, no? Okay, so, alright, so nasa na tayo dito na tayo, di ba? Okay, so, nandun na sila, pumunta na sila, so nasa sana sila ngayon? Nasa na sila sa verse 12? Philippi. Okay? Philippi. So, nandun na sila sa lugar na yon, named or called Philippi. Then, verse number 13, mga kapatid, verse number 13, and on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither. Di ko ba alam, no? Kahit dati pa, mahilig na sa tubig yung mga babae. Doon sa riverside. Well, by the way, may mga church na marinig ka, Riverside Baptist Church, dyan nila yung kuha. Dyan yan eh. Okay, kinuha nila yan. Kaya may mga ganong church. Okay? So, sabi dyan, on the Sabbath, by the way, hindi natin kailangan pag-arguhan ng Sabbath, ha? Ang Sabbath talaga, Sabado. Okay? Sabado talaga ang Sabbath. Diyan po tayo. And also, meron ding High Sabbath. Okay? Sa calendar ng Jew, meron yan. But ang point natin, hindi natin pag-arguhan, Richard, dapat Sabbath tayo kinlaro yan ni Paul sa Colossians. Hindi naman tayo sa holy days eh. Or of the new moon, or of the Sabbath day. But the body is of Christ. So, kahit anong araw tayo mag-worship, wala yun sa Diyos. Ang malaga, katawan tayo ni Kristo. Ligtas ka sa dugo ni Kristo. Nandiyan po tayo? So, ngayon, they make a fuss or they make issue out of this na merong mga, sabihin na natin, Seventh-day Adventist, na talagang pinaglalaban nila. Talagang ang pagsamba, Sabat. Okay, kung totoo dyan sila sa sinasabi nila, dapat wala kang gagawin. Kasi ang Sabat, rest yun eh. So, dapat wala kang gagawin. Wala din dapat magluto sa kanila. Rest yun. It's a day of rest. Oh, bakit nag-church sila? Pag Sabat. Rest nga yun eh. Pag ang ina-argue nga nung panahon ni Jesus Christ, if I'm not mistaken, or sa may writing yung mga Hudyo, kapag ba daw dumura, work na yun. Pag naging mud. Kasi pag dumura ka, gumulong daw yung dura mo, magiging ano siya, di ba? Magiging, basta bola, something, gano'n. Ano na ba daw yun? Work na ba daw yun? Isipin mo ganun mag-isip. Oh. So, kung ipaglalaban natin na dapat Sabat ang pagsamba, abay, hindi rin tayo pwede magtipon-tipon. May work na tayong involved. Nag-ayos ka na ng upuan. Work na yun. Di ba yung panahon ni Moses, namulot lang ng stick, binato na hanggang mamatay? Sabat yun eh. Namulot. Patay siya. That's keeping the Sabbath day to keep it holy. But we are not under the law, but under grace. Tandaan po natin. So may time na talaga ang Diyos very strict. Isipin mo, mamumulot lang ng stick. Oh. Pero pinaglalaban nila, Sabat daw yung ano. So tayo mga kapatid, we are the body of Christ. Okay? So, kung anong araw tayo magsamba, papaano sa Saudi? Ang talagang ano nila, Friday. 'Di ba? O sabihin mo ba, ibig sabihin hindi sila makaano sa Panginoon, maka-obey dahil lang Friday lang talaga sila pwede magsamba or magano? Hindi po, mga kapatid. So may grace ang Panginoon. Okay? So, yun po, no?
Pumunta sila Paul doon sa riverside para kausapin yung mga kababaihan na nandoon. At among them was a woman named Lydia. So si Lydia, siya ay nagtitinda ng purple. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us. So narinig nila yung mga sinasabi nila Apostle Paul, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul, and because of that, when she was baptized, okay, pinautismuhan siya, and her household, purihin ng Diyos, kasama yung mga nasa kanyang tahanan, she besought us, saying, if ye had judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrained us. Okay? So, anong nangyari? Itong babae na to, ang pangalan niya Lydia, sister in the Lord, nakapakinig siya, nag-worship na siya sa Panginoon, di niya pa alam yung truth, di ba? May mga ganun tao naman na talagang sinisikdang nila ang Diyos. Sumasamba din sa Diyos, doon di nila kilala. Di pa nila alam. Pero nung narinig nila yung katotohanan, ayun na, tuloy-tuloy na. So, nagbagandang loob, pinatuloy pa sila Apostle Paul. Sila Apostle Paul, alam mo naman mga men yun Nagbimisyon sila, di ba? Mga men, wala mga kasama mga babae yun. Talagang mga kubo yun Pero, sabi, dito kayo sa bahay ko, kayo dito, mag-stay. Okay. So, pagdating ng verse 16 to 18, mga kapatid, ito na po yung kwento nung babae, yung dalaga na sinapian ng espiritu ng divination. Okay? Verse 16, and it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel, so dalaga po dalaga yan, bata pang babae, possessed with the spirit of divination met us. Preacher, ano yung spirit of divination? Ang spirit of divination, kaya niyang magsabi ng future. O kahit niyang manghula. Preacher, paano nila nagagawa yun? Kaya ba nasasabihin talaga yung future? Mga kapatid naman, espiritu, di ba, masamang espiritu yon. Maraming mga kasamang masamang espiritu yon. Okay? Dati, walang CCTV. Wala. Di mo kayo makita kung ano nangyari sa kabila. Pero yung mga espiritu, mabibilis yun. Kaya nilang masabi kung ano nangyayari doon kahit nandito sila. Bakit? Mga masamang espiritu yan So, though they could not read minds, okay? Kung isipin mo lang, kayang mag-transfer ng information na napakabilis dahil mga masasamang espiritu yung mga yan. So, sasabihin niya, ate, ganyan, ate, sa bahay mo mamaya, pag uwi mo, may nakasaing na. Paano niya nasabi yun? May kakuntsaba siya dun na spirito rin na nangyayari talaga yun. So, pag uwi nung tao, nakasaing na nga. Ang galing nun. Mapapaniwala nila yung mga tao. Mga kapatid, hanggang ngayon, napakaraming nagtitiwala dyan sa astrology. Sa mga tarot cards. Diba? Kaila master, ganyan sa unang hirit yata or something. Meron yan sa mga Chinese. Yung hula ba, yung siswertehin, yung mga pinanganak ng February. Yung mga ganon. So, hanggang ngayon, yung mga descendants nito nandyan pa. But, ang gusto ko po makita natin dito, may spirit of divination yung babae. Na kung saan, dahil doon, which brought her masters much gain by soothsaying. So dahil doon, sa mga panghuhula niya na yon, sa mga ganyan-ganyan niya, kumikita yung nag-handle sa kanya. Kumikita sila. Bakit? Ba, ikaw ba naman sabihin sa'yo, ganito yung magiging kapalaran mo, ganito yung mga sila, mabibilib sila, di ba? Uy, galing mo Talagang ka, tinawag ka ng Diyos. Okay. So, sa verse 17, the same followed Paul and us. So, sumusunod kila Pablo. Okay, sumusunod. At tignan nyo yung sinasabi niya. Cried saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Tanong, tama ba yung sinasabi ng babae na yun na may sapi o hindi? Tama or mali yung sinasabi niya? Yung mismo sinasabi niya. Mga kapatid, tama. Bakit? Ano sabi? Itong mga lalaki na to ay alipin ng Most High God na nagpapakita sa atin ng daan ng kaligtasan. Hindi tama. Yun naman talaga ginagawa nila Paul Tama po. Anong mali?
kung sino nagsasalita. Ang salita ng Diyos, hindi dapat spirit of divination na nagdadala o nagbibitbit. Dapat preacher ng salita ng Diyos. Nandiyan po tayo. Kahit tama yung mensahe, mali yung nagdadala ng mensahe. Nakuha niyo po? Okay. Dahil doon, verse number 18, and this did she many days. So, ang daming araw. So, si Pablo, mga kapatid, dahil hindi nga tama, nagigrib na siya. Kawawa naman din talaga yung bata. Sipin mo, napapagkakitaan siya. Napapagsamantalahan siya. Bakit? Dahil nasapian siya. So, bilang righteous man and also naglilingkod siya sa Lord, si Paul turned and said to the Spirit, kinausap niya na yung Espiritu, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. Inutusan niya na lumabas. Ano mangyayari nito? Kumikita sila dahil doon sa babae. Pinalayas ni Paul yung Espiritu. Ano mangyayari nito? Ang magkakaroon ng gulo. Bakit? Hindi na sila kikita eh. Nawala na yung powers. At yun na nga po yung nangyayari. Verse number 19, mga kapatid. Yun talaga mangyayari. Okay. And when her master saw that the hope of their gains was gone, siguro maasa pa sila, no? Ay, siguro pinalis sila lang 5 minutes. Babalik din yan. Babalik din yan. Ay, wala talaga. Nakita na nila, wala na yung pag-asa nila. Nawalan na sila ng pag-asa na itong espiritu na ito nagsasabi ko ano mangyayari. Ay, babalik pa. Nang nakita nila that the hope of their gain was gone, hinuli nila si Pablo at si Silas and drew them into the marketplace unto the rulers and brought them to the magistrates, saying, these men, being Jews, do exceedingly trouble our city. So, nanggugulo sila. Okay, sabi nila, nanggugulo tong dalawa na to. Okay, verse 21 to 24. And teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. Tama ba yung mga sinasabi nila? Mga Romano tayo. Tapos yung mga pinagtuturo nila, hindi yan nakaayon sa batas ng Roma. Nag-a-appeal sila sa batas, mga kapatid. Verse 22, and the multitude rose up together against them. Ano? Nagkaisa, di ba? And the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. So talagang pinunit, mga kapatid, yung kanilang mga damit at inutusang sila ay pagpapaluin. Beat them. Okay? And when they had laid many stripes. Okay? So, yung pagpepenitensya nila dito, hindi intentional. Okay? Hindi sila nagpenitensya dyan dahil gusto nila. Kundi, pinarusahan sila sa kasalanang di naman nila ginawa. Gumawa ng kwento yung mga tao kasi naonsehan. Kasi pinalayas yung espiritu na doon sila umaasa ng kanilang pagkita. Okay, nandyan po tayo. So, sila po ay pinagpapalo, sila po ay nilatigo. Kasi stripes eh. And cast them, ito pang ginawa, verse number 23, nilagay sila sa pinakaloob. Cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Ingatan mo, inutusan yung nagkikip ng, yung nagbabantay sa selda. Verse 24, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison. Kung sa atin parang ang tawag doon sa madilim na Bartolina sila, kapatid. Doon sila sa inner. Bakit? Pag sa inner ka, yun ang pinakamadilim. Dahil loob na loob yun eh. Oh. And made their feet fast in the stocks. Grabe no? Isipin nyo mga kapatid Dalawa sila, si Paul saka si Silas. Pinunit yung mga damit nila, pinagpapalo sila, beat them, at pinaglalatigo sila, stripes. At nung marami na silang natanggap na stripe, okay, pinunta sila sa inner prison, pati paan nila, pinadlock. In the stocks. Ano sabi ng verse number 24? And made their feet fast in the stocks. Yung paa po nila, kung makakita kayo ng picture doon, I do not know kung accurate, pero yung parang sakto lang yung bilog nito, tapos para siyang dalawa na Lego, nagaganunin niya yung paa mo, para nakalock yung dalawa mong paa. Ganyan, steady ka lang. Imagine mo yung tsura nila, nasa loob sila, loob na loob. Tapos,
madilim, tapos nakagapos ganun. Tapos, so, kung gusto mong gumilid, mahirapan ka kasi nga, yung paa mong naka-stay lang eh. Nakalock yan eh. Stocks. Tapos dumudugo pa yung likod mo. I'm assuming may dugo yun. Nilatigo sila eh. Lay the stripes. Okay, nandiyan po tayo. Amen. Okay. But, mga kapatid, verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed. Oops, talaga naman. Siguro kung maranasan din natin yun, mag-pray tayo. Pero ito yung hamon, kapatid. And sang praises unto God. Yung prayed, maintindihan ko pa yun eh. Tama? Yung prayed, makarelate ka pa eh. Bakit? Kapag ganun talaga dinanas mo, magganalangin ka talaga sa Panginoon. Baka nga sisihin pa natin ng Diyos eh. Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Bakit ko ito nararanasan? Di ba? Pero ibang klase kapatid yung nananalangin na nagpupuri pa ng awit sa Panginoon. Tama? Umakanta pa. Ba? Dugo-dugo na sila, no? Nagingitian pa silang dalawa. Silas, kantahin natin, no? Wala pa mga kanta natin, wala pa. Siyempre, may sarili silang kanta nun. Pero kung isipin mo, kung sa ating panahon ngayon, no? Ganun na yung sitwasyon nila. Kantahin natin face to face. Para, alam nyo, malalagpasan din natin ito eh. O, at saka ang Panginoon, di tayo nakakalimutan. Oo, Paul, alam ko yun. Ang faithful ang Diyos. Ba? Face to face with Christ, my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ, who died for me. Just imagine, baka sumisigaw pa yung dalawa na yun. Habang nandoon sila sa kulungan, habang duguan, habang nakagapos sila, habang hindi sila makagalaw, mga kapatid, yun yung ginagawa nila. And verse 26, and suddenly, there was a great earthquake. Hindi dahil siguro sa boses nila yun, Preacher, kaya naman lumindol kasi ang pangit ng kanta nila. Hindi po. Narinig ng Diyos at merong plano ang Diyos. There was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened. And everyone's bands were loosed. So imagine the situation. Kulungan, may mga pinto. Lahat ng pinto bumukas. At lahat ng mga nakatali sa kanila, natanggal. So ano lang itsura? Ready to out na lahat. 'Di ba? Natanggal lahat eh. At dahil doon mga kapatid, verse 27, walang iba nang inisip yung nagbabantay ng kulungan kasi nakatulog siya. Yung mga security guard ngayon, ganito yun eh. Pinapractice nila yung nakita nila sa Bible. So, sabi ng verse 27, and the keeper of the prison awaking out of his sleep. Galing ka ng tulog, pre, babantay ka lang naman. Ikaw, tiwala ka sa mga nakalagay dun sa mga, di ba? Kulong, sa kasarano mga pinto. So, anong isipin? Pwede naman talaga siya matulog. Bakit? Okay naman eh. Ano babantayan niya dun? Pero pagkagising niya, isipin mo kung security guard ka, lahat ng pinto bukas. Pagkagising mong ganun, bukas lahat ng pinto. Anong iisipin mo? Nakatakas na lahat. Tama. Romano siya. Kung ikaw ay Romano, nagbabantay ka ng kulungan at nakatakas yung mga binabantayan mo, imbis na yung parusahan yung tumakas, ikaw ang paparusahan. Bakit? Pinatakas mo eh. Trabaho mo yun eh. So anong iisipin niya? Verse number 27. Patayin niya na lang talaga sarili niya. Kinuha niya ng espada niya, he drew out his sword, and would have killed himself supposing that the prisoners had been fled. Totoo naman. Naalimpungatan ka, kapatid eh. Security guard ka. Paggising mong ganun ng mga pinto, nagsibukasan na. So anong isipin mo? Wala na silang lahat. Ano pang halaga ng buhay ko? Pag ako, talagang gugulpihin din siguro siya at mamamatay din talaga siya. Pinatakas niya yung mga nasa kulungan eh. Pero ito matindi mga kapatid. Verse number 28, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Alam po mga kapatid, yung nasa kulungan na yun, si Paul and Silas, may mga iba pa silang kasama. Tama? Pero I don't know, siguro yung fear of God, bumagsak din sa mga nakakulong, na habang kumakanta sila Paul doon ng midnight. Di ba?
Kumakanta sila eh. Habang kumakanta sila, siguro nailagay din yung takot ng Diyos sa puso ng mga nakakulong na walang gumalaw kahit tanggal na eh. Pwede na silang umalis lahat. Amen. Pwede na silang lahat magsialisan. Bakit? Kalayaan na to. Pero hindi, walang gumalaw. Wala kahit isa. Gawin mo yan dito sa 164. Stampede yan. Diba? Bakit? Gawin mo yan sa Subic. First 10 seconds, wala nang tao sa loob. Kahit natutulog pa yan, tatakbo yan, kakaripas yan ng takbo. Pero yung mga nandun sa kulungan, it's just an assumption mga kapatid. Maybe, because of the testimony of Paul and Silas dun sa loob ng kulungan, sila po ay may takot na ng Diyos. Na walang gumalaw sa kanila. At dahil dun sabi niya, huwag mong gawin yan sa'yo. Do thyself no harm. Lahat kami nandito. For we are all here. Verse 29, then he called for a light and sprang in and came trembling. Mga kapatid, no? Mas siya pa yung nanginginig. Yung nagbabantay pa ng kulungan ang nanginginig. At dahil siya'y nanginginig, dala niya yung ilaw. Pumunta siya kay Paul and Silas. Kaya nasabi ko sa inyo na may takot na ng Diyos tong mga tao na to. Kahit pala'y nagbabantay. Kasi mga kapatid, makakita ka ba ng tao? At napakadalang na ang tanong sa'yo, what must I do to be saved? Kung ganyan na ang tanong ng tao, may napakinggan ng preaching yun. Walang normal na tao or out of nowhere, tatanungin ka, brother, paano ba maligtas? Madalas nagtatanong yan ay yung may mga alam na sa Bible. Na-confuse lang. Hindi nila alam. Paano ba talaga maligtas? Dami reliyon, dami ganito. So yun ang tanong. So, mga kapatid, kung yan na yung tanong nung nagbabantay sa kulungan, hindi naman siya Jew, jailer nga siya eh. Kaya nga Philippian jailer eh. Siya nagbabantay sa kulungan. Kung yan na yung tanong, ibig sabihin, meron na siyang enough knowledge about the Bible and about the truth, na ang tanong niya na, ano bang dapat kong gawin para maligtas? Ano bang ginawa lang nila Paul sa kulungan? Nanalangin at umawit at nagpapuri sa Diyos. Habang nandun sila, sugat-sugat sila, binugbog sila, di ba? At nakagapos sila. Yun lang ginawa nila. At ang tanong niya, sirs, what must I do to be saved? At ito yung alam nating lahat na verse 31. At ang sabi dito, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Mga kapatid ha, by the way, may heresy dito. Anong heresy? Merong mga naniwala, pag naniwala daw yung isa sa bahay, buong bahay na ligtas. Mga kapatid, sinasabi yan, believe on the Lord Jesus Christ, at maliligtas ka, at yung bahay mo, kung maniniwala din sila on the Lord Jesus Christ. Okay po? So, of course, meron lang hope tayo na pag naligtas yung isa sa pamilya, of course, eventually, hopefully, yung buong sambahayan maliligtas na din. Pero individual ang salvation, hindi household. May ganyan. May ganun nga, may naniniwala po ng kaligtasan household. Based out, ginawa din siguro nila yun sa yung sa Old Testament, yung sa may naglalagay ng dugo sa doorpost. Diba? Per bahay yun eh. Pass over naman yun. Di po ba? Nandiyan po tayo. So yun yung tanong niya, what must I do to be saved? Sinagot, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Verse 32, and they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. So, of course, nakalabasan ng kulungan, siner din sa kanyang bahay. And he took them the same hour of the night and washed their stripe. Kaya sinasabi ko po sa inyo, may sugat. Ba't mo hugasan? Saka, may dugo. Di ba? They washed their stripes and was baptized, he and all his, straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. Purihin ng Panginoon. Salamat. Salamat kay Pablo sa kay Silas. Kahit ganun yung sitwasyon nila, hindi sila nakitaan na sila ay galit sa Diyos. Kundi nagpuri pa. Amen. Diba? Mga kapatid, tayo ngayon, ang pinakamahirap na natin pag sardinas na. Pero magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Di po ba? Hindi pa natin naranasan yan. At ayaw nating maranasan yan. Aminin na lang natin. Tama.
Sino ba naman gusto itong maranasan? Sino ba naman gusto makukulong kahit para pa sa Panginoon eh? Ayaw pa rin natin makulong eh. Totoo, kasi mahirap eh. 'Di ba? Mahirap, hindi madali. Pero mga kapatid, ang encouragement sa atin dyan, whatever situation na tayo naroroon, we should always be rejoicing. We should always be praising. We should always be praying. Pray without ceasing. Rejoice evermore. Kita niyo mga instruction na yun? In-apply yun ni Paul habang nandoon siya sa loob. Okay? So, ito na. Tapusin lang natin chapter 16 ngayon. Yan lang po tayo. So, Paul, verse 35 to 40. And when it was day, ito na. The magistrates sent the sergeants saying, let those men go. So, papaanuhin na sila. Talagang papalayain na sila na formal sa kaligal. And the keeper of the prison told this saying to Paul. So, sinabi na, naligtas na siya eh. Buong pamilya na, tama. So, sinabi niya na kay Paul, yung mga maestrado, pinadala, kayo na, alis na daw kayo. Hinayaan na daw kayo malis. Now, therefore, depart and go in peace. Ngayon, alis na daw kayo. Sabi ni Paul sa kanila, they have beaten us openly and condemned being Romans, and have cast us into prison, and now do they thrust us out privily? Nay, verily, but let them come themselves and fetch us out. Pero si Paul minsan, wais siya talaga. Bakit? Hinayaan niya siya na wala siyang sinigaw na karapatan nung pinapalo sila. Pero nung papalaalisin na sila, di ba? Privately, sabi nila, wala kaming ginagawa. Mga Romano kami. Si Paul po though he is a Jew, he is also a Roman. Tandaan nyo, pinanganak siya pre-born. Big sabihin, doon kung saan siya pinanganak, siya po ay kahit papano pinanganak siya na Roman citizen siya. Okay? Parang ganito lang, para di kayo malito, Pilipino ka. Pero pinanganak ka sa US. Di ba, US citizen ka na din? Kahit Filipino blood ka. Ganun si Paul. Pinanganak siya sa lugar na kung saan siya po ay nabigyan ng pribilehiyo na kahit siya ay Hudyo, siya po ay Romano. So, ang ina-argue niya, ginulpi kami. Ginulpi kami, wala kaming ginagawa. Mga Romano kami. Kaya binigay-emphasize, no? Being Romans, sabi niya, and have cast us out, cast us into prison, kinulong pa kami. Ngayon, pinapalayas kami ng pasikreto? Ba, hindi pwede yan. No? At minsan, mga kapatid, yung ating mga karapatan, if for the furtherance of the gospel, we could use that in some certain situation, but not every time. Hindi palagi. Okay? We should be wise. Diba? In doing so. Why? Kung makakapag-share tayo ng gospel, kung meron tayo practically, meron tayong ilang mga bagay na pwede natin magamit para makapasok minsan sa mga diba? Why not? Halimbawa, yung outsider, napakahirap. Halimbawa, sa school nyo, mga estudyante. Kayo yung estudyante dun, ibig sabihin, entry pass nyo na yun eh. Tama na ma-share nyo yung gospel dun sa classroom nyo, mga klase nyo. Kaya ko bang gawin yun, ora-orada? Kaya siguro, pero hindi ganun kadali. Bakit di naman ako estudyante sa school nyo? Nakuha nyo po? Pero kayo, estudyante doon. So you could use that right in order to preach the gospel or to share the gospel. Ganun din si Paul, mga kapatid. Ina-argue niya sa kanila, pinagbubugbog nyo kami, mga Romano pa naman kami. At ibig sabihin nun, mga kapatid, unjust yung ginawa sa kanila. Based sa law ng Romans. Kaya verse number 38, and the sergeant told this word unto the magistrates, and they feared. Bakit? Kayang silang ireklamo ni Paul at silang mapapagalitan at baka kung ano pang gawin sa kanila. Bakit Roman siya eh? Nakuha niyo po ba? Romano siya? Ginanon niyo ako? Aba, pwede ko kayo ipakulong. Parang ganun. And the sergeants told this word unto the magistrates, and they feared when they heard that they were Romans. At tignan niyo po, verse 39. And they came and besought them. Nakiusap na lang sila. Pinagbubugbog nila kahapon, di ba? Ngayon, pinapaalis na nila. Tapos nung nasabi ni Paul kung sino siya, Sir, sorry. Sir, baka naman, pwede natin palagpasin to, sir. Sir, di ba? Parang sa mga pag nahuli ka, di ba? Pag nahuli ka ng mga ganyan, minsan galit na galit pa yung mga huli. Tapos pag sinabi mo, sige sir, sabihin ko na lang
Magbanggit ka ng pangalan na boss niya. Uy, sir naman, parang, oh, sige sir, maingat ka. Di ba? Yung palagpasin ng ganun eh. Nagbanggit ka ng pangalan na mas mataas sa kanya eh. Pero itong mga to, sabi na, verse number 39, and they came and besought them and brought them out and desired them to depart out of the city. Nakiusap sila sa gulo na ginawa nila doon. And they went out of the prison and entered into the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. Okay? But, mga kapatid, what we could learn there, napakarami mga bagay na pwede natin matututunan dito po, mga kapatid, sa experience na ito nila Apostle Paul. But, kung naalala nyo dun sa first part ng verse 9, may nag-pray dun come over us. And wala namang ibang lalaki dyan sa story na yan, kundi yung Philippian jailer. Okay? Pero, by the way, napakaraming lesson at nandiyan pa yung paborito nating verse, Acts 16:31. But now you know, kung di nyo pa alam, yan yung context. Kung bakit may verse na ganun. So, you are now aware. Okay? Kung bakit nag-appear yung verse na yan. So, let us pray. Lord, salamat ngayong gabi. Salamat sa grace mo, sa pagsama niyo po sa amin. Thank you sa kabutihan mo. And nawa, na-challenge kami to be more eager na ibahagi, i-share ang iyong gospel, Panginoon. I pray na sa aming mga students, the high school and also to the college students, I pray na yung faith nila, Panginoon, hindi lamang activated kapag nandito sa church, bagkus ay even on their daily affairs sa school, talaga pong they are Christians. At di sila nahiya na i-claim na sila ay Kristiyano. Kaya nilang tumanggi sa mga alok ng mundo, O Diyos. Mas lalo pa kung sila ay nagpapakilala talagang Kristiyano. Kaya Panginoon, gabayin niyo po kami lahat. Salamat sa lagi niyo pong pagsama po sa amin. I pray na lumago pa po ang mga kapatiran sa amin din pag-aaral sa salita mo. Understanding, Panginoon, nanggagaling po sa inyo. Sa po lahat ng kapurin pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.